Hey guys. Guys, part ng aking trabaho, magto-turnover po kami ngayon sa DSWD ng isang rescued senior citizen. Foreigner siya, isa siyang Korean. Wala siyang kamag-anak. Ilang days na rin namin napapansin na naroroon siya sa EDSA at namamalimos. So, senior citizen ito, hindi pwedeng pabayaan. Nirescue namin siya, dinala rito sa barangay. Wala pa kami sa kasalukuyang nakukontak na sino mang kamag-anak na pwedeng mapagbilinan sa kanya. Pero kagabi, habang ini-interview ko siya, nabanggit niya na may mga relative siya sa parte ng Bataan. Hindi niya masabi kung saan banda sa Bataan dahil kami naman kahit nasa Pangasinan pa yan, kung kinakailangang maihatid namin sa pamilya, ginagawa namin. Kaya lang sa ngayon, hindi namin alam ang place niya, eksaktong place. So, eto, tinawag natin sa social worker. Kaya ngayon, dadali namin siya roon. So, naantay na lang namin na maiayos ang ambulance at dadali na namin siya roon. Fluent siya sa pagsasalita ng English at Korean language. Nakaawa po kasi nahirapan siyang tumayo. Masakit daw ang balakang niya. Pero gusto raw niya sanang makauwi. So, eto, tinawag na namin sa DSWD at doon na siya gagawaan ng paraan kung paano makukuha ang address ng kanyang mga kamag-anak. Guys, nakakalungkot din sa isang taong ganito. Isa ka ng senior citizen. So, makikita mo ang sarili mo na nasa kalye, namamalimos. Hindi natin alam kung ano ang naging buhay niya noon, nung kabataan niya, bilang foreigner, ano kaya ang naging buhay niya sa lugar na kinalakan niya. Hindi rin natin alam kung paano siyang napunta rito at hindi rin natin alam bakit humantong siya sa pagpapalimos. Ito'y tinatawag namin sa DSWD. At ngayon nga ay sinabihan kami na ihahatid namin doon. Dadalhin muna siya sa isang Kalinga Center habang hinahanap ang kanyang mga kamag-anakan. Nahihirapan siyang gumalaw ngayon dahil sa sakit sa kanyang balakang, nahihirapan daw siyang tumayo. Don't panic. Don't panic. Everything is under control. Okay. Ayan guys, sakay na kami ng ambulance. Papunta na po kami sa lugar ng City Hall. Wala po siya mapag-istayan doon sa Nandito kami sa Quezon City General Hospital para sa medical. Napakahirap, napakaraming proseso. After nito, may kipag-alam naman kami sa shelter through the SWD.